Magandang gabi po. Magandang gabi po. Kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Hindi na po kayo. Para mag-umpisa na po tayo. Ang ating pong paksa, ating pong topic tungkol po sa pagpatawad ng mga kasalanan, kung paano natin patatawarin ang nagkasala sa atin, at kung paano po tayo pinatatawad ng Diyos. Ayun po ang ating topic, yun po yung ating paksa. Pag nagbalik, kahit gaanong karami po ang kasalanan natin, pag nagbalik loob po sa Diyos, pinapatawad niya po yun. Lahat ng mga kasalanan, pinatatawad po ng Diyos, kahit gaanong karami po ang ating kasalanan. Pag nagbalik loob po yung tao sa Diyos, o pinatatawad po yung ating kasalanan, kahit gaano po karami. Yun po yung ating topic, yung paksa natin, at kung paano po natin patatawarin ang ating mga nagkakasala sa atin. Yun po yung ating paksa, yun po yung ating topic. Yun po, kahit ganong karami po ang kasalanan natin sa Diyos, basta nagbalik loob tayo sa Kanya, hindi na po yun, pinatawad na po tayo pagka nagbalik loob tayo sa Diyos. Tapos kung nagkasala po tayo, o hindi niya na po inaalala yon, kung pinatatawad niya yun, kung nagkakasala man tayo na hindi sinasadya. Ayun po. Lahat po kasi ng kasalanan, pinatatawad po ng Diyos yun, basta nagbalik loob po sa Diyos yung tao. Ito po, basahin ko po sa inyo sa mga awit 40, kasi si Haring David, marami po siyang kasalanan. Sabi po rito sa banal na kasulatan. Ito, marami pong kasalanan si Haring David. Sabi niya, ang kasalanan niya parang sindami ng buhok yung kasalanan niya. Pero nung nagbalik loob siya, pinatawad siya. Pinatatawad po ng Diyos lahat ng mga kasalanan basta nagbabalik loob po sa Kanya yung tao. Tapos, pag nakapagbalik loob na yung tao sa Kanya, hindi na po binibilang yung kasalanan sa atin. Kahit magkasala tayo, tinutubos ng Panginoong Hesus, baliwala na sa Kanya yun. Basta inaamin natin yung kasalanan, yung hindi natin sinasadyang kasalanan, pinatatawad po ng Diyos yun. Ganun po. Ito ang topic po natin, kung paano magpatawad ng Diyos, at saka kung paano tayo magpapatawad sa ating mga kapwa. Yun po yung paksa natin. Ito yung topic natin, tungkol muna to sa pagbabalik loob sa Diyos, kung paano niya tayo pinatawad, ganun. Kahit marami pa ang kasalanan natin, pinatatawad po ng Diyos yun. Ganun po. Ang wala lang kapatawaran sa Diyos, yung mamamatay tao, hindi po pinatatawad ng Diyos yun. Yung mamamatay tao, at saka yung lumalait sa Espiritu Santo, yun po hindi pinatatawad ng Diyos. Ito po, basahin ko po sa inyo. Ito, nagbalik loob si David. Ang dami niyang kasalanan pero pinatawad siya. Dito po sa mga awit 40:12. Sapagkat kinulong ako ng walang bilang ng kasamaan, ang mga kasamaan ko ay umabot sa akin, nano't hindi ako makatingin.
Sila higit sa mga buhok ng aking ulo. Kita nyo ngayon kasalanan ni Haring David. Marami pa sa buhok ng kanyang ulo yung kasalanan niya, pero nagbalik loob siya, pinatatawad ng Diyos yun. Hindi na po inaalala ng Diyos yung spirit, yung pinupusong mo yung Holy Spirit. Ganun po, magandang gabi po. O yun po yung walang kapatawaran na kasalanan, yung mga lumalait sa mga aral, yung binabaligtad mo yung aral ng Diyos, ng Holy Spirit, wala pong kapatawaran yun. Ito po sa unang 1:3-15. Ito po, hindi pinatatawad po ng Diyos yung mamamatay tao eh. Sa impyerno pong tungo nun eh. Ito po, basahin ko po sa inyo. Sa unang 1:3-15, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinanahan ng buhay na walang hanggan. O yun, hindi po pinanahanan ng buhay na walang hanggan yung mamamatay tao. Hindi po pinanahanan ng buhay na walang hanggan, sabi ng banal na kasulatan. O yun po hindi pinatatawad ng Diyos, yung mga mamamatay tao, yung mga namumusong sa Holy Spirit, yung nilalabanan yung aral, ganun. Tapos yung sabihin mo, tao ang Panginoong Yesus, wala na siya sa kalagayang tao, nasa kalagayang Holy Spirit ng Panginoong Yesus. Kaya sabihin mong tao pa siya, walang kapatawaran po yun. Namumusong sila, nilalabanan nila yung aral. Ito basahin ko sa inyo, no, yung mamamatay tao, hindi po pinatatawad ng Diyos yun. Saka yung namumusong sa Holy Spirit. Ito basahin ko sa inyo dito sa unang 1:3-15. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman din yung sino mang mamamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan. O, hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan eh. Yung mamamatay tao. O, yun po. Kung sabihin hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan, maimpyerno po yun. Ganun po ibig sabihin nun. O, yun po. Maimpyerno po yung mga ganun. Yung mga ganung bagay, maimpyerno po. Yung mga lumalait sa Holy Spirit, saka yung mamamatay tao. Hindi sila pinanahanan ng buhay ng walang hanggan, sabihin, hindi po pinatatawad yun. Ito sabi ng Diyos naman ito naman yung kasalanan ng tao, sabi rito ng Panginoong Yesus. Dito po sa Mateo, yung kasalanan naman sa tao, yung nagkasala sa atin yung tao, ganun, patatawarin natin. Sabi ng Panginoong Yesus. Dito po sa 18, sa Mateo 18:15. Ito po.